Hey guys, so today tuturo ko sa inyo kung paano i-manage or i-organize yung inbox or yung email ni client. You can also apply this sa sarili nyong accounts, but itong skill na to is very important kasi magiging part to ng task nyo kapag naging admin VA kayo, kapag naging customer support, email support kayo. So kailangan nyo itong matutunan and para ma-impress nyo rin si client. And nandito tayo ngayon nandito tayo ngayon sa dummy email account ko. So kung makikita nyo, puro newsletters lang yan, promotions, and napakakalat. Walang kahit anong um, folders or anything. Magulo siya. So, first things first, let's talk about the settings. Itong settings na to, dito tayo mag-focus sa inbox type. So, naka-default lang siya ngayon pero pwede nyo siyang ma-customize. So, for example, if I click this one, masusort siya. So, ang mangyayari, yung nasa pinaka-top, ay yung mga important na emails, pababa ng pababa. And then, kapag unread first, ayan, lahat ng mga hindi nyo nabasa ng emails, ayun yung magpa-pop. Kapag starred, ayun yung mga favorite nyo, yung mga in-star nyo na emails, makikita nyo dyan. Ito yung pinaka magandang gamitin yung priority inbox para makita nyo agad kung may task ba kayong kailangan gawin or kung may urgent ba. Pero for now, let's click the default. Ayan. Next thing, let's talk about sa labels. So dito sa labels, ito yung parang magiging folder na email nyo. Okay. So, since madaming promotions, emails, newsletters, mag-add ako ng newsletter na label. Later on, tuturo ko sa inyo kung paano siya gumagana. Next one, kapag may mga urgent task, of course, dyan natin ilalagay. And then, for example, meron akong dalawang client. Alright, edit natin. For example, meron akong dalawang client and gusto ko magkaiba sila ng folder na pinupuntahan para hindi magulo and hindi ako malito and para organize siya. And then, i-customize natin. Let's change the color. For example, si client 1, change natin siya sa pink. Si client 2, sa blue. Newsletter, dahil hindi naman siya important, hindi ko napapalitan yung color. And yung urgent, gusto ko red siya para kitang-kita ko agad. Okay? Ayan. So, for example lang ha. Example lang. For example, ito is email to from client 1. For example, ito si client 1 ko. And i-label ko siya as client 1. Ayan. So, kita nyo nagkaroon siya ng label dyan. And for example, ito is si client 2. For example, client 2 siya. So, lalagay natin siya sa client 2. And then, for example, ito si TikTok ay newsletter siya. Ilagay natin sa newsletter. And for example, ito si David. For example, ano siya? Urgent siya. So, ilagay natin sa urgent. And makikita nyo yung mga labels dyan. Once na maklik mo tong folder na to, makikita mo lahat ng email na may label na client 1. 'Di ba ito yon E-Rank Etsy's Marketplace Client 1. So, andyan mag-a-appear siya, E-Rank Etsy's Marketplace. And then, si Client 2 natin is si Vin. Andyan siya sa Client 2 folder natin. Sa newsletter naman, andyan si TikTok Shop, and sa urgent, nandyan si David. So, any emails na lalagyan mo ng label, mag-a-appear siya dito sa mga folders na to. Okay. Next, syempre nakakapagod naman kapag iisa-isahin mo niyan lagyan ng labels. So, ngayon, ang gagawin natin is mag-create tayo ng filter. So, ito lang i-click natin. Ayan. For example, lahat ng email, sino to? For example, ayan, si Etsy. Copy natin yung email ni Etsy. For example, lahat ng emails natin kay Etsy, di ba, client number 1 natin siya.
Ilalagay natin siya dyan. Lahat ng emails kay client number one, create filter. Pwede natin siyang ilagay sa label. Nalagay natin siya sa label na client number one. Pwede rin, skip natin sa inbox. So, lahat ng message ni client number one, hindi natin makita sa inbox. Pero wag muna natin gamitin yon as example. Magbibigay ako ng ibang example mamaya. Okay, ayan. Lahat ng email from Etsy supported rank. Mapupunta siya sa folder ni client number one. Try natin, create filter. Ayan. Na-create na yung filter and hindi siya papasok dito. Mali. Mali pala. May kailangan tayong gawin. Balik tayo punta tayo sa filters. Ito, lahat ng filters. Ito yun. Edit natin siya. Continue. Try natin also apply filter to matching conversations. Update filter. Check natin. See? Ayun. Ganun yung gagawin. Ito, yung ginawa ko kanina. Try natin. Ilagay muna saglit. And for example, yung ginawa ko kanina, di ba? Meron na pala. Ano ba? TikTok. Or, wala na akong mailagay ng email. Basta. Ayan. So, ganyan siya. Lahat na, hindi mo na kailangan isa-isahin. Lahat na ng nasa inbox mo na galing kay support at Kineme. Mapupunta na siya sa folder ni client number one. Okay, try naman natin yung sa newsletter. So, for example, itong sa newsletter, si TikTok Shop. Ayan, si TikTok Shop. Copy lang natin. Create tayo ng filter. Lahat ng message from TikTok Shop. Gusto ko nakalagay siya sa newsletter na folder. Excuse me. Create filter lang. Ayan. Gusto ko din, nakaskip siya sa inbox ko. Ayoko na makikita siya sa inbox ko. Gusto ko naka-archive na siya. Pwede rin i-mark as read ko, pero ayoko na rin. Ayan, kung gusto nyo na yung mga emails is mamamark as read na siya automatic. Lahat ng emails from seller support, mamamark as read na siya. Pwede nyo rin siyang i-star or i-favorite kapag important siya. Or pwede nyo rin ilagay sa label, sa tama. Pwede nyo lagyan siya ng label, which is yung newsletter label. Pwede rin i-forward siya kung important email man to and gusto mong i-forward kay client or kahit kanino, pwede mo siyang i-forward dyan. Lahat ng email na ma-receive mo kay seller, ma-forward siya sa address na to. For example, si client mo, meron siyang um, executive assistant and ikaw yung social media manager niya. And gusto ng client na lahat ng emails from, for example, lahat ng emails from TikTok Shop, gusto ng client na ma-receive din yon ni executive assistant. So, ang gagawin natin, i-check natin to and ilalagay mo yung email address ni executive assistant para lahat ng emails from TikTok Shop ma-forward siya sa executive assistant ni client. Or pwede ring automatic na siya na madi-delete lahat ng emails. I think hindi pwede. Not sure kung bakit bawal siya. Oh, pwede pala siya. Ay, bawal nga. Okay. Kapag pala, naka-skip inbox, hindi mo siya madi-delete. Pwede rin lahat ng email na from TikTok Shop, automatic delete na. Pero ako, gusto ko naka-archive lang siya. And if gusto ko na yung mga emails na, di ba may mga emails minsan na, for example, from Ann Curtis, and lahat ng emails from TikTok Shop, yung iba kasi napupunta sa spam, di ba? So, pwede mong i-click to para hindi siya mapunta sa spam. Or kapag important man siya, i-click mo lang important. Or kapag hindi naman siya important, in case, sa case natin, newsletter lang naman siya, pwede niyong i-mark as not important. And pwede rin yung
And pwede nyo rin i-categorize siya as promotions. And as you can see, merong 52 na ibang emails from TikTok Shop. So, click natin yan para ma-apply siya sa lahat ng emails from TikTok Shop. Ayan. So, wala na siya dito sa inbox ko, sa primary. Nandito yan sa promotions. Wala na siya sa primary. So, nandito yan siya sa newsletters. So, hindi siya napunta sa newsletters kasi nga naka-archive siya. Baguhin ulit natin. Ayan, naka-archive siya kaya hindi siya napunta sa newsletters. I-change natin siya. Okay. Pwede natin i-uncheck yung, ayan, pwede natin i-uncheck. Choose label, newsletter. Okay, so i-edit lang natin yung filter na ginawa natin kasi 'di ba kung naaalala nyo, kinlik natin ito, skip the inbox. So hindi siya mapupunta sa mga folder na yan. So kailangan natin na siya i-uncheck and i-apply din natin siya sa iba pang 52 na emails from TikTok Shop. Updated na siya, so let's check. Ayan, nag-bold na siya, so napunta na yan dito. Kung gusto mo i-archive, i-archive mo na lang. Okay? Next, pwede rin, for example, lahat ng, um, may Facebook pa dito, Shopee. Lahat ng email ni Shopee. Ayan, for example, yan, lahat ng email ni Shopee, search mo lang kung gusto mo i-delete. Ito yung pinakamadaling way or mabilis na way para mag-delete ng mga emails. So, search mo si Shopee, select all, and click mo tong, ito na pala, delete mo lang. Click delete if you want to delete. Ayan, for example, lahat ng Shein. Ayan, lahat ng Shein na yan, napakadami. Select all mo lang and delete. Okay? Ganun siya. And then, lastly, and then, ito naman, for example, itong email na to, click lang natin tong three dots sa taas and filter messages like this. So, ayan, magpa-pop up lahat ng message from or lahat ng emails from Annie. And pwede na natin siyang i-filter agad. So, for example, important to. For example, si client to. So, kailangan natin, ayoko siyang ilagay sa label, pero gusto ko nakamark siya as important and ilalagay ko siya sa primary. And i-apply natin siya sa lahat ng 16 matching conversations. So, create filter. Check natin si Anne. Nasa primary na si Anne. And nasa important siya. Ayan. Nasa important lahat ng emails from Annie. Okay, yun lang guys. If you enjoyed this video and if you want to learn more about sa mga tools or tasks na ginagawa ng isang virtual assistant, subscribe to my channel and I'll see you on my next video. Bye!